Mga kapuso, alamin ang mga dapat tandaan sa pagdodonate ng dugo. Samantala, arangkada ng Kapuso Bloodletting Day ng GMA Regional TV sa SM City, Batangas bukas, February 9. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Porma rin ng kabayanihan ang pagbabahagi ng sariling dugo sa nangangailangan. Ang isang blood bag kasi, katumbas ay 3 buhay na maaaring masagip. Ang pagdodonate ng dugo, hindi lang basta-basta, dapat na pinaghahandaan. Payo ng otoridad, una sa listahan ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, nasa tamang gulang at may hustong timbang. Nag-start ng age 18 years old and up to 60 kung wala pa po itong maintenance. Nakikater po kami ng mga college student, nag-start sila, nagdo-donate na sila. Dagdag pa riyan, kailangan daw na may sapat na pahinga o tulog na hindi bababa sa 6 na oras. Uminom ng maraming tubig. Siguro hindi na nakakain bago mag-donate. Iwasang kumain ng mamantikang pagkain. Bawal mag-donate ang mga may monthly period at buntis. Hindi papayagan ang may high blood, sipon, ubo at lagnat. Pati na ang mga may malalalim na sugat. Hindi rin pwede ang nagpatato ngayong taon. Sa tattoo po, at least 1 year na yung tattoo. Yung piercing din, 1 year na po ang nakakalipas bago po siya makapag-donate ng dugo. Sabi ng Philippine Red Cross, kailangan nilang dugo lalo't may mga individual na regular na sumasailalim sa blood transfusion. Mga may sakit nga po, usually nakakakuha sila ng dugo twice a week, ganyan. Thrice a week. So yung mga may sakit po talaga yung mga nakakapag-benepisyo ng mga Kaya bukas, February 9, inaasahan namin kayong makiisa sa Bloodletting Day ng GMA Regional TV. Matulog ng maaga, kumain ng masusustansya at magkita-kita tayo sa SM Batangas Event Hub mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Donate blood, save lives mga kapuso. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.